justices hindi takot sa mga matutulis na banta ni Martin Romualdez. Pasya ng Supreme Court sa impeachment laban kay VP Sara, hindi umano tatantanan ng Kamara de Representantes. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Mag-ingat ka tamba dahil baka ikaw ang tuluyang ma-impeach. Ito ang sagot ng mga political analyst sa banta ni House Speaker Martin Romualdez sa Korte Suprema na kung saan plano nilang ipa-impeach ang Supreme Court Justices dahil lang sa pagpataw nila na labag sa konstitusyon ang impeachment case laban kay VP Sara dahilan ng pagkabasura nito. Tila hindi pa rin kayang tanggapin ni Romualdez na mauuwi sa wala ang kanyang pinapamudmod na mga salapi sa mga kongresista kapalit ng mga pirma nito dahil sa kanyang plano na supilin ang vice-presidente. Samantala, naniniwala rin si Senator Rodante Marcoleta na kahit ano pa ang pagpipilit na gawin ng Kamara ay hindi na talaga nila mababago pa ang desisyon ng Korte Suprema. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it.
We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ano? Basta may Basta may gising. Wala naman akong sasabihin. Sasagot lang ako sa mga tanong. Sir, first question, anong masasabi niyo sa speech kahapon, lalo na doon sa parts on corruption? Parang ikaw yung unang pumalakpak doon sa nung tumira sa presidente. Bakit naman hindi? Una sa lahat, binabati ko ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Ikinagalak ko na ginamit niya ang ating sariling wika ng 99.9% sa kanyang talumpati. Gayon din, yung kanyang talumpati sumentro sa mga serbisyo publiko. Kung mapapansin ninyo, hindi niya tinalakay anumang may kinalaman sa politika, sa ekonomiya sa pangkalahatan, sa gulo sa mundo. Pinag-usapan niya at sumentro siya sa public services lamang. Yung kabuuan ng kanyang mahigit 1 oras na talumpati ay kaugnay sa public services sa ating mga kababayan. Gayon din, nais ko siyang batiin sa buong pagpapakumbaba niya sa kanyang pangatlong sona kaugnay sa pagtanggap sa pagkukulang ng kanyang administrasyon nitong nagdaang 3 taon. Ika nga may kasabihan, di ba? Ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo kaugnay sa isang partikular na bagay. Inamin yon ng Pangulo kahapon at sinabing sisikapin niya na ipag-ibayuhin pa yung kanyang pwedeng magawa kaugnay ng mga serbisyo publiko ngayon. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Sir Dan, ngayon may mga lawmakers na involved sa mga kontratista, di ba? May binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na ganon kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession, siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest, yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalaan o kung sila'y parte ng pamahalaan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. So sir, kayo magpa-file ng bill naman? Pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin may file namin yan. Kung hindi mamaya ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill? Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya sa totoo lang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon? Magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon, pero wag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino paman na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng Kongreso din. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari niya konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at advocacy talaga yun ng miyembro kung saan siyempre susundin naman namin ang layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill lang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir,
Sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naaayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget. Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Dahil bago sila makahirit, ang pagkukunan ay ibang departamento rin. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than 1. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, ay hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema,
hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative